Magandang araw at naku po mga kababayan po natin. At sabi nga natin no, na kahit anong tago at pagsisinungaling nitong mga salbahing kongresista, sabi nga po ni Congressman Marcolita, abay dahan-dahan at isa-isa na po silang umaamin para maligtas po sila at matakpan ang kanilang ginawang pagperma sa impeachment kay Vice President Sara sa halagang 150 million. Dahil isa po sa kongresista sa Cebu, itong si Joke Frasco ay umamin din na ginawa niya lang ang pagpirma dahil takot po ito na mawalan po ng budget. At sigurado, mga kababayan po natin, i-deny na naman ito nitong si Sandro Marcos na isa rin sa pinakasinungaling ngayon na bata sa Pilipinas at nagmana ata sa kanyang mga magulang at pati na rin sa kanyang lolo't lola sa pagsisinungaling. Imagine nyo mga kababayan natin, itong si Sandro Marcos, no, na mukhang nabangag na nga, mukhang nabayot pa, abay, sobra pa sa pinakasinungaling. Palabasin pa naman na fake news daw po ang lumalabas ngayon na di umano'y nagkaroon ng bayaran dito po sa pagpirma ng impeachment against kay Vice President Sara. Paano po tayo magkakaroon ng fake news? Idahan-dahan na nga po at kanya-kanya na pong palusot at pag-aamin itong mga kongresista. No? Dahil ramdam nila ang hagupit at pagkukundina ng taong bayan, lalong-lalo na po sa bawat distrito na kanilang kinabibilangan, no? Ramdam nila ang pagprotesta ng kanilang kadistrito sa kanilang ginawang pagbenta. Imagine nyo po, ibibenta mo yung iyong mga kadistrito para na makakuha ka ng sarili mong 150 million. Tapos gagamitin mong palusot, tinanggap mo lang ang pera dahil gusto mong mabigyan ng ayuda ang iyong mga kadistrito. Hindi naman natin rason yan. Kasi pera po yan ng gobyerno, mga kababayan po natin. At itong napakakapal ng mukha na si Sandro Marcos, Tambaloslos, Bongbong Marcos, nakasama po sila sa mga ganitong kalakaran sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara. No, napakapalang kanilang pagmumuka. Na para bang gusto nilang isipin ng mga Pilipino na pera po nila ang binibigay na ayuda. At itong mga kongresista, kailangan pa nilang magmakawa. Kailangan pa nila takutin, kailangan pa nilang bigyan ng mga ganitong klaseng promesa, no? Para lang sila pumirma sa article of impeachment na kung titingnan po natin ay walang kakwenta-kwenta at obvious na ito po ay minamadili lamang dahil eleksyon. At ngayon may bago na naman sila palusot at ginagamit na naman po nila ang NFI. Grabe po itong nasa Marcos administration ngayon. Kaya hindi natin sila dapat iboto, mga kababayan. Kasi sa panahon ng eleksyon nga, na kailangan nila yung boto natin. Ginagawa nilang magsinungaling, ginagawa nilang lokohin po tayo. At ngayon, gagamitin pa kayo ng mga kadistrito. Kagaya nitong si Frasco, kadistrito nila, sasabihin na tinanggap lang ang hamon na pumerma diyan sa impeachment kay Vice President Sara dahil takot lang na mawala ng proyekto. No, pera ng taong bayan yan. At kung ang proyekto na yan ay para sa inyo, yung mga budget na yan ay para sa iyong distrito, kahit sino pa ang presidente, either pumerma ka o hindi, kung yan ay dapat sa iyo, para talaga dapat sa iyo yan. Pero yun nga, ginagamit itong sila tambaloslos. At ngayon wala na po silang lusot dahil inaamin na po ng kanilang mga kaalyado. So, nagkakalaglaga na dahil election nga, mga kababayan natin. Ito, pakinggan nyo po ang kanyang pag-amin. Pataas niyo to. Minsan may nakabasa na sa Facebook. Grabe naman tayong basher sa tuma. Well, ako lang basher daw, basher. Basher ang tawag nyo kasi hindi po mapapor sa inyo. Kasi nabubulgar po ang inyong mga kasinungalingan at ang plano nyong pagnanakaw sa kaban ng bayan. no, ako ang rason. Kaya siguro sige, palusot at perma pa more. Papunta na sa mo, kung sa lang ako ang rason, nga nung nipirma ko sa pagpadala sa impeachment complaint sa ato ang BP Sara adto sa ato ang BP Sara, ato pa tapos gusto mo mapa-impeach, ang kapal ng pagmumukha mo. Sarap mong murahin ng putang ina. No, nipuyo ko sa sobra sa 240 ka buok na congressman. Sa tibuok House of Representatives, 306 may kabuok. 240 or almost 240, no, yung mga gahaman sa pera at mga mukhang pera, kasama ka na dyan.
Sarap-sarap pitikin. 50% ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya Senado man ang muhukom. Ang Senado ug ang mga senators mooy mo decide na abay sala or wala, guilty ba sa katong mga aligasyon against sa ato ang VP Sara. Siguro nakadungog na mo sa mga aligasyon nga medyo serious man sad. Kabahin sa mga confidential funds, kabahin sa katong isulti siya nga iyang patyo ng presidente, patyo niya ang first lady. Di ba? Paulit-ulit, no? So, kahit nagpapalusot po ito, umami na nga mga kababayan po natin, abay, gagamitin pa yung issue, no? Na mukhang hindi po nila naintindihan kung paano nasabi ni VP Sara yung patyon-patyo na yan. So, ang ilang sad nga matagaan sa sakto nga forum, no? Ang ato ang VP Sara ay wala na yung matagatod sa media, no? Sa mga information, Joke di Frasco. Kung lugar, konting ato sa Senado, nga makatubag sa mga issue. Pero ang rason yun na po, duha ka buo, no? Ang ato yung ipaabot ka ninyo. Ang number one reason yun na po, mga siya yung pinaka-importante sa akong tanong. Mga taga Cebu, wag nyo na po iboto yung putang inang yan. Number one reason yun na po, anong libuyo po sa majority ngadto sa House of Representatives. Number one reason yun, tungod ninyo. Tungod ninyo. Putang ina, binenta na kayo mga Cebuano. Binenta na kayo nitong si Joke Frasco, mga kababayan po natin. At ngayon sinisisi pa kayo. Kayo pa ang ginamit na dahilan. Kaya daw po siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. Papayag ba kayo na kayo ang sisisihin niya sa kanilang sariling desisyon at gusto nilang makakuha ng 150 million? Kayo na mga Cebuanos ang sisisihin dahil sa inyo kaya siya pumirma? Bakit? No? Nagkonsulta ba siya sa inyo bago siya pumirma? Miniting niya ba lahat ng mga taga-distrito niya? Ipinaliwanag niya, no, ang lahat na isyo bago siya pumirma? Bakit kayo ngayon ang sisihin niya? Sabi niya, dahil sa inyo kaya ako pumirma. Hindi na, day. Lus mo dong. Nga ipuyong ko sa majority. Dili ko gusto nga ang ato ang mga programa, ato ang mga proyekto, diri sa ato ang distrito, marisgo. Distrito, o bulsa mo dong. Huwag mo na gamitin yung mga kadistrito mo na magkapalusot ka na sabihin mo, dahil sa inyo, kaya ko pinirmahan. Sabihin mo na, dahil gusto ko mapuno yung bulsa ko. Piste naman, oy. No? Sama sa ito ang scholarship. Ang ito ang scholarship program din sa ito ang distrito. Sobra na sa 16,000 kapo. Sinumbat pa no? Para sa scholarship. Scholarship, nagbibigay naman talaga yung gobyerno at bawat distrito Dahil binabudgetan naman po, kaya kayo may budget Pero wag yung gamitin nyo yung rason ng impeachment. Gonggong. Mga taga Cebu, uutuin pa kayo ni Joke Frasco. Makampanya po kayo dyan sa inyong mga distrito. Wag nyo na pong iboto itong si Joke Frasco sa inyong mga kadistrito dyan sa Cebu. Karoon ng tubigan. Sa ato ang assistance para sa ato ang mga PWDs. Nanghatag tao PWDs karon, assistance sa PWDs karon ng tawa at kunyang semana sa liluhan. Assistance sa tuwang mga mananagat, assistance. Nako, lahat na lang isisip po sa inyo. Kayo bang pumirma dyan? No? Sabihin mo na pinirmahan mo dahil gusto mo lang ng pera, dahil mo pang palusot. Sa ito mga solo pair, assistance sa pinyuha, sa ito ang mga drivers, assistance sa mga vendors, sa ito ang mga programa. So, ibig sabihin, gusto mong sabihin na lahat ng mga kadistrito mo ay pabor sa impeachment, pumirma dahil sa pera. So, gusto mo pang idamay na yung mga kadistrito mo ay mga mukhang pera. So, sabihin mo yung buong distrito mo ay mukhang pera dahil pumirma ka para lang mabigyan sila ng pera or assistance. Which is pera po ng gobyerno yan Diba? Hindi naman dapat rason yan na pipirma ka dahil po sa pera. Dapat pumirma ka kung nakikita mong may mali ang Vice President Sara. Kung nakita mo yung mga article of impeachment ay talagang may probable cause at alam mong totoo. Di ba? Hindi dahil sa pera. Ibig sabihin, pumirma kayo, hindi nyo binasa yung mga article of impeachment kasi ang layo ng inyong mga palusot kung bakit kayo pumirma sa impeachment na yun. Kasi dapat doon na po kayo, pumirma kami sa impeachment kasi ganito nakikita ko na totoo ito. Hindi yung gagamitin mo yung taong bayan, gagamitin mo yung kadistrito, na sabihin mo na pumirma ka dahil sa inyo, dahil gusto mo maipapatuloy ang serbisyo sa lahat ng sektor. Mali po, diba?
Hindi po, wag mong gamitin na palusot or wag mong gamitin collateral damage ang iyong mga kadistrito. Sa ato mga pinto distrito, plus sa ato mga proyekto na ako'y patukod nga duha ka buok nga universities dinhi sa atong pinto distrito. Usa ka university. So wag niyo na po iboto itong kongresistang ito, mga kababayan po natin. Sa mga taga-kadistrito nitong si Joke Prasco, wag niyo pong iboto dahil ito po ay mukhang pera. At sa totoo lang, mga kababayan po natin, hindi lang po ito mukhang pera. Ito po ay mga walang hiya, walang utang na loob, hindi marunong magrespeto sa taong tumulong sa kanila nung panahon na sila po ay walang-wala. Nung panahon na sila ay hirap na hirap mangangampanya diyan sa kanilang mga distrito. So ngayon tinulungan po sila ni Vice President Sara, tinulungan po sila ng mga Duterte, no? Ito po yung kanilang ginagawa na paahas. Yes, year of the snake. Pakainin mo na sa palad mo, ang ahas ay ahas talaga. At tutuklawin ka pa rin kapag gusto po nila. At yan po yung ginawa nila ngayon sa mga Duterte. Dahil sa pera po na 150 million di umano na ayuda na matatanggap po nila kapag sila ay pumirma ng impeachment, no? Ngayon ginagamit nila kayo na mga palusot dahil daw po sa inyo, kaya po sila pumirma. Now, bakit ka pa pipirma ng impeachment para sa ayuda? Pera mo naman yan. Pera ng taong bayan. Totoo pala ito na sinasabi na nananakot itong si Martin Romualdez, sila Bongbong Marcos, no? Itong sila mga kasamahan nila diyan sa Committee on Operation, no? Itong si Sandro Marcos nananakot pala na kapag hindi ka pipirma nitong impeachment ay hindi mo matatanggap itong ayuda na kinakailangan ng iyong distrito. Yun ba ang totoo, Mr. Prasco? Dito sa Liloan, usa ka university dito sa Borbon, na ako'y patukod nga airport ngadto sa Camotes, na ako'y pera ng taong bayan yan, no? Pera ng taong bayan yan, hindi mo pera yan. patukod nga hospital ngadto sa Liloan, government center, kani nga to ang mga covered courts, mga kadalanan nga atong gipasimento, kani nga mga classrooms nga ato ang ipatukod. Ayun, nanunumbat na itong si Congressman at gusto niyang maalala lahat ng kanyang mga nasasakupan kung ano po ang kanyang pinagawa na hindi niya naman pera. So, okay sana kung manumbat ka, no? Kung pera mo yan, pero hindi, pera ng taong bayan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan po natin, no? Kung talaga kayo ay concerned po sa ating bansa, kung kayo po ay galit sa mga magnanakaw, galit sa mga korap, huwag niyo po iboto itong si Prasco. Dahil ang kanilang mga akusasyon kay Vice President Sara ay kabaliktaran sa kanilang tunay na pag-uugali. Dahil ang pagtanggap nitong bayad para sa pagpirma ng impeachment kay Vice President Sara ay makonsidera na rin po natin na isang pagnanakaw, no? Isang pagtatraidor dahil bininta mo ang mga taong nagsusuporta sa inyo at kinikilalang kaibigan kayo sa mahabang panahon, no? Para lang sa konting halaga at gagamitin nyo ang taong bayan, ang palusot nyo, tinanggap mo yung pera, pumerma ka dahil takot ka na mawalan ka ng tulong or financial support na ipamudmod na ayuda sa panahon ng eleksyon. Kaya hindi ka na dapat manalo. Isa kang certified na kawatan na nakaupo ngayon sa pwesto. Diba? Walang prinsipyo, 150 million, tapos sabihin mo tao yung may kasalanan dahil sa kanila kaya pinirmahan mo ang impeachment. Wow! Di ba, mga kabayan? Comment na po sa ating comment section kung ano po ang inyong komento patungkol sa issue ito.